sa akin lang po yung siya. Sabi ko na ba, Francis, kaya ba na Francis ko ito, objective ko lang po. Sabi niya, mukhang ministry. Sa ako ministry, mayroong tinatawag na akong class. At sa akong class, meron naman tayong tinatawag na lecture. Tapos, reckoning. Reckoning po ito sa mga assignment. Tapos, yung pangatlo po yung workshop. Tapos, sa hukom naman po, merong tinatawag na 5 categories. Yung una po, doctrine. Ano yung pangalawa? Berea. Pitik pangatlo, LCM pangapat pitik. Kasi yung panglima, progressive ministry. Yung sabi niya po, yung doctrine, mababasa natin ko sa Hebrew 5:12. Pakibasa po. Okay, pakibasa. Hebrew 5:12. Volunteer? Ate Dario? Yung pinakamalakas. Kailangan malakas. Bilis na lang salita. Pakibasa tayo. Ano yung 5? Sabi ko dito tayo po, 5:12, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwasan, ay muli kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan dinuman ng mga unang dami ng aral ng Diyos at naging sagad sa mga nangangailangan ng gasas at hindi ng pagkain matigas. Yan nga yung sinasabi niya ng aral ng Diyos. Tapos, sabi niya, yung purpose ng OM, ito para makapaggawa ng right decision. May different aspect ng decision. Una nga, yung sa doctrine, Berean, LCM, saka progressive, PTA, progressive ministry, yun nga yung different aspect ng decision. Una nga, yung sa doctrine niya, ang sabi dito, may tinatawag na basic at advanced. Yung pa yung tinatawag na basic at advanced. Yung basic, tulad ng, nung 7 church ages, Godhead. baptism, marami pang iba na basic. Yung advanced, tulad ng 7 thunders, 7 seals. Tapos, Hindi, 7 still, ano yun? ay 7 sila na basic yun. Yung 7 thunders, saka Melchizedek. Melchizedek, yung second, tapos, Melchizedek, Judas Iscariot, plan ng Judas Iscariot, yan din isa rin yun sa basic. Tapos, sabi niya, Berean, LCMP, progressive ministry, may kinalaman sa doctrine. Kasi, kung may pagka-Berean ka, magkakaroon ka na lang sa doctrine. Tapos, yung LCM, yung doctrine, magagamit mo sa LCM, sa asawa mo, kailangan share mo yung asawa mo o yung ka-LCM mo. Sa PTA naman, yung doctrine magagamit din kasi yung PTA, yun nga yung tuturuan mo yung anak, di ba sabi dun sa sa Proverbs. Proverbs 22:6, train up a child. Yung train up a child, yun nga, share mo rin siya tapos tuturuan. Tapos yung pangalaw sa Berean, repent, yung pagre-repent sa Acts 38. Yung sa pagre-repent ng tao, mababago dun yung attitude niya. Sabi, yung parting repent, meron yung action, hindi lang basta repent. Sabi doon, may open-minded ka at makinig sa iba para maging born again. Yun nga yung sinasabi sa repent.
Pakibasa po sa 1 Thessalonians 5:21. Ito po yung proof all things. Na kailangan na makinig ka sa iba para mapatunayan yung mga bagay. Sister Kim. First Thessalonians 5:21. Subukan ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Yun nga yun na kailangan. Open-minded ka na makinig sa iba, tapos nagkukulog ka ng mga bagay. Tapos sa 1 Peter 3:15, pakibasa po. Ito naman yung kailangan, makikinig ka sa iba. Kahit kung mali man yung turo nila, kailangan pinapatunayan mo. Tapos nag-testimony si Barcasi, sabi niya, dun sa Trinitarian, nakikinig siya. Kinukuha na yung mga evidence doon ng mga Trinitarian. Hinahanap niya daw yung mga talata na tapos yung mga nila, evidence para mapatunayan niya. Pakibasa po yung 1 Peter 3:16. Jaya. Gaya daw. Daw. Jaya. Hindi naka-ready. Tayo. Tayo. 3:15. Kundi ninyong ariin banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humilang sa inyo ng kasiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at Yan nga yung makinig ka sa iba. Yan yung patunay. Tapos, sabi doon, yung sa 1 Peter 3:15, meron yung period of time na bago mo magawa yun. Sabi doon, una, spoon feed ka muna doon sa pulpito. Nakikinig ka muna yung spoon feed. Tapos yung sa LCM, talata mo yung 1 Corinthians 7:2. Ang basa po. Rosalie. Ate Rosalie po. nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Yun nga yun. Kailangan, yung mag-asawa, meron silang tinatawag na counseling session. Dito, sa counseling session, unti-unti yung personal growth ng bawat isa sa kanila doon sa mag-asawa. Kailangan daw ng counseling session. Kasi yung purpose na para may nag-monitor doon sa kalagayan ng mag-asawa. Yun nga yung kailangan, may nag-uukon sa inyo, o yung may mediator. Tapos, sa PTA, yung talata naman nito, Deuteronomy 6:7-8. Ang basa po, Brother Gerald. Gerald. 6:7. Sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakas sa lahat, at pagka ikaw ay nahihinig ka, at pagka ikaw ay mawabangon. Verse 8. At iyong isasali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga pinakatanda sa iyong loob. Yun nga, sabi ni Baba, sa Deuteronomy 7, yung sabi doon na yung kailangan, di ba may training anak? Sabi doon, kailangan meron tayong pabasa report. Tapos, meron ding family devotional time. Tapos, kailangan, sa may pabasa formal yun, may opening prayer. Tapos, pagkatapos nga nun, yung magbabasa kayo ng 5 minutes, tapos magkakaroon na ng reporting. Sa report, kung ayaw mag-report ng anak, kailangan meron kayong asset authority para mag-report din yung anak.
Sabi doon, yun nga kasi diba yung turuan ng iyong anak na kahit naglalakad nakahiga, tapos nakaupo, tapos ito na 7. Tapos yung sa Progressive Ministry po, pakibasa po ba doon may sa ano, Hebrew 10:25. Nakuha niya sa kabayaan ang ating ito na gaya ng galing sa iba. Hindi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamayan na nilalapit na ang araw. Naki-underline po yung word na mga aralan sa isa't isa. Tapos sa English nun, exhorting one another. Sabi doon, kapag umatin sa gawain, kailangan nag-exhort. Tapos, yung pag-exhort, makibasa rin po doon sa Matthew 18:20. Kung hindi ka doon makakapag-exhort doon sa, di ba may nagtuturo ng pastor, pag hindi ka doon makapag-exhort doon, pwede kang mag-exhort sa cell grouping. Pakibasa po yung Matthew 18:20. Kung saan sa katipon ng dalawa sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Yun nga yung cell grouping, diba? Yung sa tatlong nakakatipon. Tapos yun nga kailangan gawin natin. Yun, doon tayo magkakaroon ng time na mag-exhort sa gusto natin sabihin. Tapos sa Luke 4:16, sabi doon, kahit na si Kristo, hindi siya yung pastor doon o yung namumuno ron, nag-exhort pa rin siya. Pakibasa po. 4:16. Yan na. Ano ginagawa? Magsulat ka. Nakakaano ko lang pala. Luke 4:16. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilikha, Gamit ka ng nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yun nga yung sabi doon si Kristo. Nag-exhort siya kahit na hindi siya yung pastor doon. Kasi nga yun nga yung nakaugalian niya rin na tumayo doon. Mag-exhort kahit na hindi siya yung namumuno doon. Ibig sabihin, kahit na hindi tayo namumuno o hindi tayo yung pastor, mag-exhort tayo kahit sino sa atin. Babae man o lalaki. Lumago. Yun lang ang